Praise the Lord. Merry Christmas po sa inyo lahat. Kakanta na si Jackie Chan. Jackie Chan. Diba? Berna, diba? So, tangin niyo yung katabi niyo. Merry Galo ka na ba? Meron na ba? Praise God! Praise God! Tuloy ng Panginoon. Ang bilis ng panahon. So, this month is our anniversary month, mga kapatid sa Lord. Kaya ako'y naniniwala na patuloy po natin isa-celebrate ang kabutihan ng Panginoon sa ilalim po ng Ebenezer Gospel Church na magtataos po ng isang tatlong araw ng ating anniversary, church anniversary sa September 22. At yan ay gagawin po sa Mayapa Covered Court. Yan, Mayapa Covered Court, yan po sa sana. Sino po mga nakarating doon? Sino hindi pa? Sino hindi alam? Di ba alam po? Di ba sasagot ko? Okay? Yan, okay. Yan po ay sa September 22. Kanya-kanya po tayong dala ng ating tanghalian. Ayan. Kaya po, huwag po kayo mawawala kasi hanggang alas 3 po yun ng hapon. At sana po ilaan natin yung araw na yun. September 22 ay ika-4 na linggo sa buwang ito, mga kapatid. Kaya, pwede po kalimutan, mga kapatid, kita-kita po tayo sa September 22 sa Mayapa Covered Court, Pagsaan, Laguna. Nandiyan ba yung announcement ng ating anniversary? Nandiyan ba, July? July, nandiyan ba yung announcement ng anniversary natin? Pakitigil ko nga sa kanila para makita natin. Okay, ang speaker po natin dyan ay ang bishop po ng PJM, Philippine for Jesus Movement, isa po sa bishop ng PJM. Si Bishop Leo Alcomba. Ayan, wala yung bago, yung may picture ni Bishop Leo. Ayan, yan po yung team natin, arise and go further. Bangon lang. At kailangan natin lumayo-layo ng kaunti, mag-extend ng ating pong mga border. Okay? So, arise and go further. Yan po yung ating team. At ang speaker po natin dyan, wala dyan sa ano na yan, ay si Bishop Leo Alcomba. Kung narinig nyo na po, si Bishop Leo, yan po yun. Yan po yung magiging speaker natin. Wala yung picture niya na yung bago. Wala lang. Okay. So, yan po. Mamaya na lang ipagawa na lang ulit natin sa announcement. Mga kapatid na anniversary. Pakasama lang sa announcement. Okay, ngayon po oras na ito, mga kapatid sa Panginoon, magsasalo-salo tayo sa salita ng Lord. Excited ako nung pinag-aralan ko po ito na gusto kong i-share sa inyo, mga kapatid. Actually po, ako po una, siyempre ako nang kinausap ng Lord sa Word at gusto ko po i-share po ito sa inyo. Okay, so ano po bang pag-uusapan natin sa oras na ito? Ito po. Yan, the power of choice. Praise God. Mga kapatid, do you believe that you got the power of choice? Naniniwala po ba kayo na meron po kayong kakayahan na pumili? Naniniwala po kayo dyan? Oo naman, siyempre. Lahat po, mga kapatid tayo, humaharap po sa pagpili. Okay? Hindi po tayo basta tanggap ng tanggap. Right? Amen? Amen po ba? Iyang kung katabi niyo yung asawa ninyo, pinili po ninyo yan. Amen? Kung katabi niyo yung girlfriend nyo, yung boyfriend nyo, pinili po niyo yan. Amen? Ang hindi lang napipili, anak at magulang. Yan po ang hindi napipili. Di ba? Hindi ka, maliban na lang kung ikaw ay inampon, pero ikaw ay pinili ng iyong magulang na ampunin.
Pero yung kung biological po na anak, hindi mo yan pwedeng piliin. Gusto ko kamukha ni artistang ganito, gusto ko kamukha ng kapitbahay ko, gusto ko maputi, gusto ko maitim, gusto ko matangos ang ilong. Hindi pwedeng ganon. Okay? Kung ano yung lumabas, yan na yun. Amen po. Maging sa magulang, wala tayong choice dyan. Pero sa maraming bagay, mga kapatid, tayo pong lahat ay naharap sa pagpili. Amen po ba? And we need to choose. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Katulad dito, pipili kayo kung anong gusto nyo ilagay sa inyong kamay, kung anong gusto nyo isuot. Mga kapatid, di ba? Yung dress watch ba? O yung smartwatch? Alin dyan ang mas gusto ninyong isuot sa inyong kamay? Mga kapatid, kayo na po ang bahalang pumili. Well, kung ano po yung nakalagay sa inyong kamay, yan yung pinili ninyo. Kung ano yung nakasulong sa inyong kamay na relo, choice nyo yan. Kung wala naman po kayong inilagay, choice nyo rin yan. Okay? Ayoko mag-relo ngayon. Okay? Kasi wala akong relo. Halimbawa gano'n. Mga kapatid sa Panginoon, yan. Kung ano yung sinot nyo, yan yung pinili nyo isuot. Amen po ba? At maging sa pagpili ng sasakyan, sedan o SUV. Pwede ba pareho na lang? Pwede ba pareho na lang? Okay? Kayo ang pumipili kung ano ang gusto nyong maging sasakyan. Kung anong sasakyan, meron tayo. Diba? E-bike? O kaya ay tangke? Yan, nasa inyo yan. Kung ano ang gusto nyong maging sasakyan. So, meron talaga tayong power of choice, mga kapatid. At wala pong minsang makakakontra dyan. At pag may kumontra, away kung minsan. Bakit ba? Ito yung gusto ko eh. Okay. So, meron po tayong power to choose. Iyan po isa sa napakagandang regalo ng Diyos sa tao. Amen? One of the greatest gifts, mga kapatid, bestowed to man is the power of choice. Salamat sa Lord. Meron po tayong ganyan. Amen! Mga kapatid, ang sabi ni Richard Bach, ang sabi niya, we design our lives through the power of choices. Ibig sabihin, kung ano pa ngayon, yan ay pinili mong buhay. Ulitin ko, kung ano ang iyong character o ano ang iyong pagkatao ngayon, ikaw ang pumili niyan. Amen? Yan ang ibig niyang sabihin dyan. Tayo ay nahuhubog dahil sa ating mga ginagawang pagpili. Amen? Andiyan po ba kayo, mga kapatid? Kung ano ka ngayon, kung sino ka, mga kapatid, yan ay pinili mong buhay. Yan ay pinili mo na maging paraan ng buhay, kaya ganyan ka. Amen po, mga kapatid. Pero, mga kapatid, sabi ni Choose Wisely, Choose Wisely, a fictitious name, sabi niya, our choices make us or break us. Ang sabi niya, sa bawat pagpili, mga kapatid, pwedeng ito ay maghubog ng maganda sa atin o kaya ay makasakit sa atin. Yung pagpili natin ay pwedeng magbigay sa iyo ng magandang pagkatao o kaya naman ay pwede rin makasugat o makasakit sa iyo. Galing, no? Mga kapatid sa Panginoon. Kaya na, alam niyo yan eh. Mga kapatid, in other words, yung sinabi ni Choose Wisely na yan, when we make the right choices, kung tama yung pagpili mo, well, it's good. It's good, mga kapatid. But when we make the wrong choices, it devastates us. Sisirain niyan ang buhay mo. Kapag mali ang pagpili, nasisira ang buhay. Andiyan po ba tayo? Napapakinggan niyo ba ako, mga kapatid sa Panginoon? Kaya nga, if we make choices, we are taking risks. May danger po talaga sa bawat pagpili, mga kapatid.
may danger, may panganib, mga kapatid. Kaya nga naisip ko, kung meron panganib sa pagpili, siguro mas maganda ito na. Mas maganda kung ganito na lang. Mga kapatid, no choice is the best choice. Okay? Paano ko ba iti-depensa yan? Paano ko ba ipapaliwanag? Mamaya, papaliwanag ko sa inyo yan. No choice is the best choice. Paano naging best choice yung wala ka namang pinili? Okay? Paano nangyari yan? Well, iti-depensa po natin yan. Para sa business lang. Okay? Depensa po natin yan mamaya. Pero bago yan, basahin muna natin ang ating pinaka-teksto sa Genesis chapter 2, verse 16 up to verse 17. Genesis 2, verse 16 up to verse 17. And the Lord God commanded the man, saying, You may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Pray muna tayo mga kapatid. Lord, i-bless mo po ang word sa aming pong mga puso. Maunawaan namin ito sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Ng tulong ng iyong banal na Espiritu, hindi po sa aming sariling pag-unawa lang. Tulungan mo kami, banal na Espiritu, ng iyong salita ay amin pong ma-digest, ma-enlighten kami, Lord, sa tulong ng banal na Espiritu. Lord, tulungan mo kami ngayon na ang mga salita mo, Panginoon, ay tunay na mangusap sa aming mga puso. Hayaan mo po, Lord God, na ikaw ang makapangyari at ikaw ang magpala sa iyong mga anak nandito sa unahan hanggang doon sa likuran. At sa sino pang makakarinig pa ng tinig na ito, mangusap ka sa kanila. Itago mo sa likod ng iyong krus, ang iyong lingkod, at ikaw ang may taas sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama. Pinagkakatiwala ka namin ng oras na ito. We ask for the angels, Lord, na mag-minister sa bawat pangangailangan ng mga anak sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoon ang Jesus. Amen. Amen and amen. Sino pong naniniwala dito, mga kapatid, sa Lord, na the Lord, God wanted the best for His children? Naniniwala ba kayo na lahat ng gusto ng Diyos sa atin ay maganda? Naniniwala po kayo dyan? Naniniwala po ba tayo na gusto ni Lord lahat ng maganda maranasan natin? Amen! Hallelujah! Well, if God wanted the best for us, kung yan pala ang gusto ng Diyos sa atin, yung the best for me, kung ano yung best para sa akin, I don't need to make a choice. Kasi, best na yung gusto niya. Eh, ano ba pipiliin kong mas best doon sa best ni Lord? Meron pa bang mas best doon sa gusto ni Lord? Wala na, di ba? Amen? His choice is best for me. So, saan pa ako pupili? Ano pa ang pipiliin kong mas maganda kaysa sa pinili ng Lord? Right? Naiintindihan, mga kapatid? Why would I take the risk, mga kapatid, by making a choice? Baka mamaya, mali pa yung mapili ko. Mga kapatid, best na nga yung binibigay ni Lord sa akin eh. Kaya nga, dahil dito, lumabas yung sinabi ko kanina, no choice is the best choice. Right? Mga kapatid, hindi na pipili. Kasi baka mamaya, yung pipiliin ko ay hindi naman makakabuti sa akin kasi si Lord naman may pinili ng mabuti sa akin. So bakit pa ako makikipag-compete sa Lord? Lord, ito ang mas mabuti. Lord, ito ang mas maganda. Lord, ito ang gusto ko. Ayaw ko yung gusto mo. Mga kapatid, ang hirap nun, mga kapatid, sa Lord. Di ba kung minsan ganun tayo, sabi ni Lord, anak, ito yung gusto ko. Anak, ito yung gusto kong gawin mo. Anak, ito yung mabuti para sa'yo. Lord, pwede po ba ibigay mo na lang yan sa iba? Meron akong mas gusto. Mas gusto ko ito. Minsan gano'n, di ba? Hindi natin tinatanggap yung gusto ni Lord. Kaya ano nangyari? Nalalagay tayo sa alanganin.
Genesis 2, verse 16 to 17. Tingnan niyo po, basahin ulit natin. Ang sabi doon, and the Lord God commanded the man, saying, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Sabi ni Lord, mga kapatid, huwag kayong kakain. Lalo na yung bunga ng tree of knowledge of good and evil. Huwag yung kakainin yun. Diba? Alam niyo yung kwento, mga kapatid. Parang ganito yung sinasabi ni Lord kay Adam at kay Eva doon sa Garden of Eden. Sabi niya gano'n, huwag na kayong kumain yan. Yung good and evil. Parang God has given us a choice to waive our right to choose. Parang ganyan yung sinasabi ng Lord sa verse na yan, mga kapatid. Huwag ka na, i-waive mo na yung right mo to choose. Parang ganyan. Huwag mo na sanang malaman pa kung ano ang tama at mali. Huwag mo na sanang malaman. Waive your right to choose. Pero alam natin mga kapatid, bakit ba ganun ang sabi ng Lord? Kasi sa Genesis 3:5, ang sabi ng Lord ganito, for God knows that when you eat of it, your eyes will be open. Mabubuksan yung isipan mo. Magkakaroon ka ng choice, mga kapatid. And you will be like God, knowing good and evil. Sana wag mo na lang malaman pa. Kasi pag nabuksan ang iyong mata, pipili ka na ngayon between good and evil. Kaya mas maganda siguro, i-wait mo na yung right mo to choose. Okay? Malalaman mo na kasi kung ano yung tama at mali, mga kapatid. But Adam and Eve, mga kapatid, made a choice. Pumili pa rin sila. Amen? At ang problema, wrong choice. Mali yung pagpili. Alam natin yan. And the rest is history. Na mali sila ng pili, mga kapatid sa Panginoon. Now, gusto kong ulit sabihin ito, now we have the power, mga kapatid, to choose. The power of choice, nasabi niyan, mga kapatid. Tingnan nyo ha, paano ko nasabi yan? Pag-isip pa lang sa umaga, di ba, pumipili na tayo ng gagawin. Iniisip mo na agad kung anong gagawin mo pag-isip mo sa umaga. Tama po? Ano ang kakainin, ano ang lulutuin, saan pupunta. Lahat yan, iniisip mo na pag-isip mo. Magde-devotion ba ako o magsi-cellphone muna ako. Di ba? Nagpipili ka, pag-isip mo. Alam mo paano makanapin mo, cellphone muna o Bible o ano man. Di ba? Pumipili ka ng gagawin mo sa umaga. Right? Pag nakaharap ka na, pag nakaluto ka na, mga kapatid, pipili ka ulit. Papasok ba ako o hindi? Di ba? Papasok ba ako o hindi? Pupunta ba ako sa trabaho o hindi? Okay? Well, the choice could be right or wrong. Pwede po mga kapatid, pwede ang mapili mo ay hindi tama, na kasi tinatamad ka, hindi ka papasok, mayari ka, mga kapatid. Okay? So, maging sa pagpili ng mga course natin sa buhay, mga kapatid sa Lord, pwedeng tama sa'yo, pwede rin mali, pwede rin hindi tama sa mga kursong kinukuha natin. Kasi yung iba, ang pumipili ng kurso sa atin na hindi naman talaga tayo, pwedeng yung parents natin ang pumili ng kurso para sa atin. Right? Okay? Kaya pwede yung kurso mo ay tama, pwedeng mali. Sino po dito ang nakapili ng tamang kurso niya? Nung nag-aral sa college, ito talaga yung gusto ko. Okay? Yung course mo. Okay, baka ka pa lang, yun talaga pag inisip mo, paglaki ko, ito ang course, ito ang kukunin kong kurso sa college. Okay? Tapos nakuha mo naman. Mga kapatid, pwedeng tama, pwedeng mali. Okay? Minsan, iba yung trabaho mo doon sa kursong tinapos mo. Right? Naintindihan mga kapatid sa Lord? Maging sa pagkatrabaho, mga kapatid, may choice pa din tayo. Magpapatuloy ba ako sa trabaho ginagawa ko o magre-resign na lang ako?
Pipili tayo. Tuloy ba ang trabaho o resign? Tayo pumipili. Yung iba, nagtutuloy-tuloy. Yung iba naman, nagre-resign. Pwedeng tama, pwedeng mali. Nakukuha? Naintindihan mga kapatid sa Lord? Kaya yung iba, may trabaho pa hanggang ngayon. Yung iba, wala ng trabaho, naghahanap ng trabaho. Kasi pinili niya na mag-resign. Are you there? Are you listening? Mga kapatid, magpapatuloy o magre-resign? Alam niyo bang hanggang sa pag-aasawa, pinipili din natin yung magiging asawa natin. Pwedeng tama, pwedeng mali. Yung asawa. Okay? Sa mga may asawang narito, tama ba yung napangasawa mo? Tama ka? Parang sakto lang, Pastor. Sakto lang. Tama ba? Grabe. Tayo ang pumipili, mga kapatid. So, pag tama, ma-enjoy ko yan. Pero pag mali, ako, tapos ka. Your feelings. Pag tama, complete. Pag mali, finish ka. Tapos ka. Yun ang pagkakaiba ng complete sa finish. Okay? So, tama ba ang napangasawa mo? Pastor, huwag nang pag-usapan. Mali talaga. Okay. Sa bawat araw ng ating buhay, pipili talaga tayo, mga kapatid, dito sa dalawang door na ito. Mga kapatid. Itong dalawang door na ito, it is between good and evil. Okay? It's between good and evil. Pipili ka talaga. Alin ba dyan ang gagawin mo? Okay, lahat tayo nakaharap dyan, mga kapatid, sa Panginoon. Well, kapag ikaw ay pumili ng good, pwede kang maging wise. Pero pag pumili ka ng evil, you are foolish. Nagiging fool. Sa bawat araw, ganyan ang ginagawa natin. Good ba o evil? Pag tama ang pagpili, well, you're wise. Pero pag evil ang napili, you're foolish. Kapag tama ang pagpili, you're blessed. Mga kapatid, pero pag mali, anong kasunod? Curse. You're under curse. Pag mali ang ginawa mong pagpili. Kaya, mahalaga po ang tamang pagpili. Amen? Mga kapatid, pipili ka din. Mga kapatid, kung laging good ang pinipili mo, mag-lead ito sa'yo sa righteousness. Pero pag laging evil ang napipili mo, nagiging wicked ka. It's between righteous and wicked. Tayo ang pumipili niyan, mga kapatid sa Panginoon. Alam mo yan kung nasa righteousness ka at alam mo rin yan kung nasa wickedness ka. Ikaw ang nakakaalam yan kung nasan ka ngayon. Are you a righteous person? O mas tanggap mo yung I'm a wicked man? Nasa saya. Pipili ka dyan. Pero lagi natin tatandaan na sa bawat pagpili natin, meron pong mga consequence. May bunga ang bawat pagpili. And the consequence, mga kapatid, sa Panginoon, if we choose good, mga kapatid, ang consequence po niyan ay ito, heaven. Pero pag nagpili tayo ng evil, ang destination natin is hell. Impyerno. Kayo yan. Bahala kayo kung anong gusto niyo po. Yan po magiging bunga ng inyong pagpili. At dahil dyan, kung ikaw ay heaven, ibig sabihin po niyan ay you choose life.
Pero pag napunta ka sa impyerno, yan ay death. So yan po. Saan kayo dyan? Sa inyong mga pagpili, saan kayong door pumapasok? Saan door kayo pumapasok? Well, siguro sabi natin, minsan sa good, minsan sa evil. Alin dyan? Hindi ba pwedeng dalawa? Isang door lang ang papasukan mo. It's either good or evil. Alin dyan? Saan kayo madalas pumapasok? Mga kapatid, saan sa tingin niyo po kayo makakarating sa bawat pagpili na inyong ginagawa? Alam niyo po, ang malungkot, mga kapatid, the sad part dyan sa ganyan, mga kapatid, yung tao, tayo po, men, mga kapatid, tayo po ay inclined to choose evil. Inclined po tayo to choose evil. Kaya ano nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, hindi po tayo nakakagawa ng mabuti. Inclined talaga tayo. Papunta tayo sa kapakanan. Well, meron po akong konting sinerge po. Meron po akong natuklasan sa Google, type 5 least corrupt countries. Alam niyo ba kung ano po yung top 5 least corrupt? Pag sinabing least corrupt, hindi masyadong corrupt. Yun. Sa tingin niyo, nandiyan ang Pilipinas. Parang lahat ngayon, wala dyan. Parang tinanggap niya ng corrupt talaga ang Pilipinas. Ano? Top 5 least corrupt countries. Well, tingnan natin. Number 5. Punta muna tayo sa pinakababa. Okay, number 5 is Singapore. Yan. Top 5. Well, sarap pala pumunta sa Singapore, no? Mga kapatid. Kasi least corrupt countries. Second is, fourth, ikapat, Norway. Yan. Pangatlo, New Zealand. Yes. Yan ang naman nakarating sa ganyan. Pangalawa, second to the top, Finland. At alam nyo ba, number 1 na least corrupt countries, Philippines. 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 Sorry, hindi po Philippines. Number 1, Denmark. Yeah. So yan po yung top 5 least corrupt countries. Hindi ko na sinerge kung pangilan yung Pilipinas. Baka mag-disappoint lang ako. Baka malungkot lang ako. Kaya yan na, yung top 5 na yan. Okay? Mga kapatid, yan po na bakit sila least corrupt, mga kapatid. Pwede bang corrupt free? Pwede bang gano'n na lang mga kapatid sa Lord? Kaya lang, hindi pwede, mga kapatid. Kahit pag sinabing least corrupt, may corruption pa rin. Kaya lang, hindi masyado. Okay? Kaya least corrupt. Okay? So, sino gusto pumunta sa mga bansang yan? Kung magnenegosyo kayo, piliin nyo na yung mga bansang yan. Okay? Kung magbibuild kayo ng business, yan na kayo pumunta. Baka sakaling yumaman tayo lahat. Okay? Alam niyo po, hindi lang mga bansa, kahit ang mga individual, kahit ang bawat tao po, nag-struggle po between good and evil. Right? Minsan nahirapan talaga tayo pumili ng good and evil. Lahat tayo. Ang mga Christian may struggle. Araw-araw may struggle tayo sa paggawa between good and evil. Lahat po tayo. Amen po ba? Sino ba lang struggle dyan? Okay, so lahat tayo, mga kapatid may struggle. At even Apostle Paul, alam niyo ba kahit si Apostle Paul? Si Apostle Paul, mga kapatid sa Lord, siya ang sumulat ng halos kalahati ng New Testament. Siya ang sumulat niyan, church planter, talagang napakagaling na apostol ng Panginoon Jesus, pero meron din sa struggle between good and evil, mga kapatid. Tingnan niyo po ang sinabi niya sa Romans chapter 7, verse 19 and 20. Tingnan niyo ha, for I do not do, sabi niya, the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Tama ba yung pagkakabasa ko? Tama ba yung sinasabi ni Paul dyan?
Si Pablo yan. Apostol yan. Higit pa sa pastor. Apostol, mga kapatid sa Panginoon. Ulitin natin. For I do not do the good I want. Yung tama na dapat kong gawin, hindi ko ginagawa. Pambira. Si Pablo nagsabi niyan, mga kapatid sa Panginoon, but the evil I do not want is what I keep on doing. Pambira. Yung alam kong mali, yun ang palagi kong ginagawa. Sige yun, no? Si Pablo nagsalita niya na. Yan yung confession niya, mga kapatid, sa mga taga-Romans, mga kapatid. Tingnan niyo po, ganyan din ba tayo? Nakaka-relate ba kay Pablo? Nakaka-relate ba kayo sa kanya? Mga kapatid, yung ayaw ko, yun ang nagagawa ko. Alam kong mali! Pero yun ang nagagawa ko. At yung alam kong mabuti, nahihirapan akong gawin. Hindi ko magawa. Nakaka-relate ba tayo, mga kapatid? Di ba ganyan tayo? Kung honest tayo sa ating sarili, alam niyo yan. Si Pablo pala, ganun din pala. Katulad na naranasan ko. Marami akong alam na tama, pero hindi ko magawa ko. Ano yung mali na ginagawa ko? Si Pablo yan, mga kapatid. Yan yung mga struggle natin, mga kapatid. At dahil dyan, anong sabi ni Paul sa Romans 7 verse 24? Sabi niya, what a wretched man I am, who will rescue me from this body that is subject to death. Sabi na, alam niyo yung wretched na yan, mga kapatid, ang ibig sabihin po niya, mga kapatid, ay miserable. Napaka-miserable kong tao, ang sabi ni Pablo. Napaka-miserable kong tao. Grabe, no? Mga kapatid, nag-i-struggle, mga kapatid, si Paul. Sa kanya kung nararanasan, nag-i-struggle siya, mga kapatid. Yet, he is not justifying. Hindi niya sinasabing, tama naman ito. Natural lang ito kasi tao lang ako. Hindi niya kinajustify yung kanya pong struggle. Ang problema sa maraming Christian, nag-justify. Well, natural lang ito. Tao lang ako, kaya ako nagkakamali, kaya ako nagkakasala. Si Paul, hindi. Mga kapatid, nag-i-struggle siya, pero hindi siya nag-justify. Are you listening? Naintindihan niyo ako, mga kapatid. He is admitting. Ina-admit niya yung struggle niya, mga kapatid. And he is not denying. Hindi niya sinasabing, Christian ako, kaya ko yan, malakas ako. Okay lang, kaya ko yan. Makakagawa din ako ng tama. Hindi ganon. Ina-admit niya na wala siyang kakayahan. Ito ang problema sa marami, mga kapatid sa Lord. Minsan napakayabang natin. Kasi sinasabi natin, hindi, kaya ko ito, kaya ko ito. Si Paul sabi niya, hindi ko kaya. Kung ano yung mali, yun ang ginagawa ko. Ina-admit niya yan, mga kapatid. Di ba, mga kapatid, tayo, lahat naman tayo doon, nagpe-pray tayo ng tamang gagawin. Yun ang prayer natin, ang lakas natin mag-pray, Lord, susunod ako sa iyo. Lord, ito ang gagawin ko para sa iyo. Yet, mga kapatid, gumagawa pa rin tayo ng mali. Madalas sumasablay tayo. We're praying. Diba? Gustong-gusto natin, dinidesire natin gumawa ng tama, dinidesire natin mabigyan ng lugod ang Lord, dinidesire natin na mapasaya ang Panginoon. Yeah. Tayo po, sablay. Nagkakamali tayo. Ang hirap. Mga kapatid sa Panginoon, dahil sa mahirap na kalagayan ito, mga kapatid, na parang ang hirap kasi pumili between good and evil. Madalas dahil tayo na po sa paggawa ng evil. Pwede bang mag-invento tayo ng another door? Okay? Ilagay natin sa gitna. Okay? Tingnan natin, mga kapatid. Ano ba ito? We will find another way. Dahil nag-struggle tayo between good and evil at madalas incline tayo sa evil, well, let us invent another door. Doon na lang tayo sa gitna. Okay? Kaya sa mga nag-struggle between doing good and doing evil, may inilalagay silang bagong pintuan sa gitna.
Mahirap gawin ang good. Parang medyo, yung evil ay medyo, ayaw ko naman din. So ilagay na lang natin dun sa gitna. So yan po, tawagin natin yan na gray area. Yung gitnang pinto. Yan. Gusto niyo ba yan? Okay. So ano yan, mga kapatid sa Panginoon? Yung gray area na yan, mga kapatid, yan yung kung saan, mga kapatid, ay yan po yung nangyayari, yung kung salitang compromise. We compromise. Nagko-compromise tayo. Ano pong ibig sabihin ng compromise? Ang ibig sabihin ng compromise, win-win solution. Pag sinabing win-win solution, kahit good yan, kahit evil yan, okay lang yan. Basta ang mahalaga, hindi mo ko sinasaktan, hindi rin kita sasaktan. Hindi mo ko sasabihan ng mali, hindi rin kita sasabihan ng mali. Doon tayo sa win-win solution, dito sa gitna. Kahit gumagawa tayo ng mali, at least magkaibigan tayo, hindi tayo mag-aaway. Huwag mo kong i-review, huwag mo kong i-check. Hindi rin kita i-check, hindi rin kita i-review. Gitna tayo, mag-compromise tayo. Doon tayo sa gitna. That's the gray area. Are you listening? Marami yung gusto yung door na yan. Kasi ang hirap eh. Pag gagawa ka ng evil, magre-reviewin ka. Pag gumagawa ka ng good, ang hirap. Eh dito na sa gitna. Win-win solution. O di walang tagalit. Walang away. Lahat bate. Right? We compromise, mga kapatid sa Panginoon. Who cares about right and wrong? Who cares? Hindi na mahalaga kung tama o mali yung ginagawa ko. Hindi rin na mahalaga kung tama o mali yung ginagawa ko. As long na nagkakasundo tayo. That's the gray area. Kaya nga, dyan lumabas yung salitang, kung saan ka masaya, suportahan kita. Dyan lumabas yun. Mga kapatid, kung saan ka masaya, dahil yung kaibigan mo masaya siya sa kanyang ginagawa, although sa isip mo, alam mong mali yun, para hindi naman kayo maghiwalay, okay, kung saan ka masaya, suportahan kita kahit mali. That's the gray area. Alam mong mali, pero hindi mo siya ma-check, hindi mo siya ma-correct, hindi mo masabing mali yan. Well, baka away pa ako, baka mamaya magkagalit kami. Well, para hindi kami magkagalit, let's compromise. Kahit mali, okay yan, supportan kita. Andito ako para sa iyo. Are you listening? That's the great area. Diyan tayo lumalagay. Who cares? Mga kapatid, about doing good and doing evil. Who cares about morality and immorality? Who cares? Lahat naman gumagawa ng immoralidad. Who cares? Mga kapatid, as long na nagmamahalan kami, I don't care about good and evil. Doon kami sa gitna. Kaya ano nangyari? Maraming karelasyon, bago ikinasal, may nangyari na. Who cares about immorality? Diba? Who cares? Doon tayo sa gitna. As long na nagpamahalan tayo, kahit gawin natin yung ginagawa ng mag-asawa na, kahit hindi pa tayo kasal, who cares? Diba? Nagmamahalan naman tayo. Doon tayo sa great area. Compromise. At ayaw ko ng good, ayaw ko ng evil. Doon tayo sa good. Di ba? Kaya ano nangyari? Maraming magkasintahan. Ginagawa yung hindi dapat gawin. Great area. Let's compromise. Para walang away. Para walang away. Ayoko. Sige, mahal mo ba ako? Mahal mo ko? Mahal kita. Well, mahal mo ko, patunayan mo. Gray area. Compromise. And that's the sad thing in life. Ang hirap pumili ng good.
ayaw din naman natin ng evil. Well, dito na lang tayo sa middle ground. Kaya ano nangyari, mga kapatid sa Panginoon, we are inventing a place. Nag-invent tayo ng place, and that place is a purgatory place. Kaya dyan lumabas yung word na purgatory. Gitna. Diyan lumabas yun, mga kapatid, yung purgatory, na kapag ikaw ay napatay, well, kung medyo masama o hindi ka naman mabuti, hindi ka naman masama, nasa gitna ka, purgatory. Diyan napunta po yung mga tao, sinasabi nila. Mga kapatid, dahil hindi ka naman ganun kabait, hindi ka rin naman ganun kasama, doon ka sa middle, sa gitna, purgatory. Minsan iniisip ko, yung purgatory, mga kapatid, diyan siguro kinuha yung salita nating Tagalog ng purga. Sa purgatory, diyan ka pupurgahin. Grabe, pupurgahin ka dyan para umabot ka dun sa good. Middle yan, mga kapatid, yung purgatory, ini-invento yan ng sino mang tao na nahihirapan gumawa ng good and evil. Dito tayo sa middle ground. Yan yung mga taong nag-iimbento ng sarili nilang theology. Sariling paniniwala, hindi paniniwala ng Biblia. Nasa gitna sila. Purgatory. At alam niyo ba kung ano ang tawag ng Bible sa middle ground? Ang tawag ng Bible sa middle ground, lukewarm. Malahininga. At basahin natin yan. Tingnan natin kung ano sinasabi ng Revelation 3 verse 15 to 16. I know your works. Gumagawa ka naman eh. Naglilingkod ka naman. That you are neither cold nor hot. Hindi ka malamig, hindi ka mainit. I could wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm, malahininga, hindi mainit, hindi malamig, and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. Isusuka kita. Yung nasa middle ground, isusuka ng Diyos. Hindi pwede tayo sa gitna eh. You need to choose between good and evil. People of God, church, malapit na dumating si Lord. Huwag nating laguin ang paglilingkod natin sa Diyos. Huwag niyong subugin ng Diyos. Huwag niyong subugin ng Diyos. Pipili ka lang talaga between good and evil. Walang gitna. Mapapahama ka dyan. Huwag kang po pwesto sa alanganin. Baka sakaling mahabag ang Diyos sa akin. Alam niyo ba yung pinapamit, yung sinusuka? Nasa bibig na yun. Hindi yun nasa labas. Nasa bibig na. Kaya nga isinusuka eh. Pag sinabing nasa bibig na, malapit ng lulunin. Malapit ng ipasok sa katawan. Nasa bibig na. Isusuka pa. Sa buhay natin, sa pananampalataya natin sa Lord, mga kapatid, ang lapit mo na eh. Alam mo na yung tama. Nararamdaman mo ng mahal na mahal ka ni Lord. Nararamdaman mo na yung langit. You almost feel the presence of the Lord. Yung pag every time mag-pray ka, every time mag-church ka, alam mo, andyan si Lord eh. Alam mo, mahal ka ni Lord. Alam mo, hindi ka iniiwan ni Lord. Nasa bibig ka. Kaya lang dahil lukewarm ka, isusuka ka ng Diyos. Grabe, nasa bibig ka na, malapit ka na sa heaven. Almost, mga kapatid, nasa langit ka na, isusuka ka pa. Grabe, no? Kaya middle ground is not acceptable to the Lord. Akala nyo, okay yun sa Lord? Hindi. Pumili kayo, church. It's either good or evil. Kayo pipili. Pipili kayo. Kayo pipili. Mga kapatid. Lukewarm. Pagkasabi niya sa katabi, sana hindi ako yun. Hirap sabihin sa katabi ito, sana hindi ako yun. Well, what is the solution?
mga kapatid, para hindi tayo isuka? Well, ang solusyon po, mag-candy tayo. Para hindi tayo isuka. Okay. Sabihin na sa katabi, mag-candy ka. Sabihin sa katabi, mag-candy ka! Amen? Isusuka ka. Pag hindi mo ito ginawa, what is the solution? Mga kapatid, candy. And what is candy? Candy, number 1, C, choose life. Piliin mo ang buhay. Deuteronomy chapter 30, verse 19. I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Life and death, blessing and curse. Alam niyo po yung sinasabi ko kanina, yung door na yun. Therefore, choose life, that you and your offspring may live. Choose life. People of God, church, mga kapatid, kahit anong kalagayan mo, kahit anong pinagdadaanan mo sa buhay, choose life. Amen? Choose life. Huwag niyong piliin yung death. Huwag niyong piliin yung ikakapahamak ninyo. Always choose life. Mga kapatid sa Lord. Amen? Minsan yung iba, pag hindi na makapili ng buhay, gusto ko lang mamatay. Huwag niyong piliin yan. Huwag yan. Huwag yan ang pipiliin ninyo. Kasi yung iba, ayoko na, ang hirap. Mga kapatid, pakisabi sa katabi, choose life. Ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, huwag pong yan ang pipiliin. Hindi yan magugustuhan ng Diyos. Magagalit ang Lord. Masasaktan lang tayo dyan. Huwag natin piliin ang death. Amen? Amen? Huwag yan, mga kapatid sa Panginoon. Then, anong susunod? Yung pong letter A, acquire wisdom. Acquire wisdom, mga kapatid sa Panginoon. Proverbs 9, verse 10 to 11. Ang sabi ng Proverbs chapter 9, verse 10 to 11, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. For by me your days will be multiplied, and years of life will be added to you. Acquire wisdom. Mga kapatid, saan nanggagaling yung wisdom? Kay Lord. Paano mo makukuha? Kailangan magkaroon ka ng takot sa Diyos. Maraming Kristiyano mahal si Lord. Andiyan po ba tayo? Mahal niyo ba si Lord? Mahal niyo ba si Lord? Pero maraming Kristiyano walang takot sa Diyos. Walang question kung mahal niyo si Lord o hindi. Alam ko mahal niyo si Lord. Pero ang tanong, may takot ka ba sa Diyos? May takot ka ba sa Diyos? Sa iyong mga pinagagawa. May takot ka ba? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. What wisdom? Tama ba itong ginagawa ko? Tama ba itong ginagawa namin? Fear of the Lord. Pakisabi sa katabi, matakot ka sa Diyos. Kasi kung wala kang takot sa Lord, mapapahamak ka. Kung wala kang takot, mapapahamak ka. Church, listen carefully. Huwag kayong makinig sa akin. Makinig kayo sa sinasabi ni Lord sa puso niyo. I don't care. Pupunta naman ako ng langit kahit ako lang mag-isa, kahit hindi ko kayo kasama. Ang malungkot lang, mga kapatid, ikaw. Meron ka bang takot? Di ba minsan ganyan sinasabi natin sa mga bata, matakot kayo sa Lord. Bakit natin sinasabi yun? Kasi gusto natin maayos ang buhay ng sino mang tao. Di ba? Kasi sinasabi natin matakot sa Lord. Kaya ang tanong, may takot ka ba sa Diyos? May takot ka ba? Hindi ko natatanungin kung mahal mo si Lord. At kada alam ko mahal mo si Lord, ang tanong ko lang sa iyo, may takot ka ba sa Diyos? Gusto niyo dumulong sa buhay? Gusto niyo gumaling sa buhay? Matakot ka sa Diyos. Matakot ka.
wisdom, mga kapatid sa Panginoon. Amen? And then, pangatlo, yung letter M, it's the narrow gate mindset. Narrow gate mindset. Anong ibig sabihin yan? Hindi po ang ibig sabihin yan yung narrow mindset. Hindi yung narrow mind. Hindi yung kumipid ang utak. Narrow gate, mga kapatid. Ano ba yan? Saan ba yan? Matthew 7 verse 14. Ang sabi doon, because narrow is the gate. Ang tipo talaga ng daan. And difficult is the way. Napakahirap daanan talaga. Which leads to life. Kaya yung iba, ayaw talaga yan eh. Ayaw nila yan, okay lang mapala na si Lord. Hindi ganun yun. Narrow is the gate and difficult is the way which leads to life. And there are few who find it. Kaunti lang ang nakakatagpunan. Kasama ka pa dun sa few? Kasama ka pa dun sa few? And there are few who find it. Kasama ka? Well, mabuti yan. Pero kung wala ka doon, ang hirap, mga kapatid sa Panginoon. Alam niyo, walang madali sa buhay eh. Meron ba? Walang madali. Magiging Kristiyano natin, hindi madali. Amen? Lagi tayong ma-check, lagi tayong i-review, lagi tayong pagsasabihan. Kaya yung iba, pag napagsasabihan, nagdadagdag, alis na, wala na, hindi na mabalik. Kasi ang hirap ng napagsasabihan. Makarinig ka lang na hindi maganda, ayawan na. Kaya mahirap maging Kristiyano. I tell you, hindi kayo tatagal sa pagiging Kristiyano nyo. Kung maramdamin kayo. Kung sa bawat narinig nyo, natitisod kayo, hindi kayo tatagal, mahirap talaga. Mahirap gumawa ng tama. Mahirap. Pagka gumagawa ka ng mali, lagi nandiyan ang mga mata nakatingin sa'yo. I-check ka, mabuti na may nag-check sa'yo. Pasalamat ka, ayaw niyang pupunta ka sa impyerno. Gusto mo wala nang mag-check sa'yo? Gusto mo wala nang mag-review sa'yo? Well, bahala ka sa buhay mo. Maghirap yan. Kasi kung Kristiyano ka na, you are going against the flow. Kukontra ka talaga sa takbo ng sanglibutan ito. Lalaban ka sa mundong ito at hindi yung madali. Hindi yung madali. Meron bang madali? Okay, praise and worship. Mga kapatid sa Lord, anong instrument sa pinakamadaling aralin? Praise and worship. Madali bang aralin ng drums? Madali bang aralin ng gitara? Madali bang aralin ng keyboard? Hindi madali yan. Nung ako'y nag-umpisa mag-aral na matugtog ng gitara, hindi ka nagdadali. Katakot-takot na kalyo at sugat ng daliri ang inabot ko. Minsan hindi ko pa maabot dahil ang liit ng daliri. Hindi yung ganun kadali, mga kapatid. At minsan, nag-aral din ako mag-drums. Pero, wala, puro bass lang ang inabot ko. mali, hindi ganyan ang palo. Hindi na madali. Right? Sino gusto dito maging member ng praise and worship? Today. Hybrid. Sino gusto maging member ng praise and worship? Dadaan kayo sa butas ng karayon. Hindi yung ganun kadali. Amen? Kaya daw parang nabalita ko, gusto mo rin maging member ng praise and worship to? Tatlo kayo? Oo, tatlo kayo. Ha? Si Kim din. Hindi ganun kadali, mga kapatid sa Panginoon. Isipin niyo po ito, kapag tunay kang na-born again, kapag tunay kang nakakilala sa Lord, mga kapatid, tatahakin mo ang landas na kaiba sa kalakaran ng mundo. Tatahakin mo yun. Pag tunay kang nakakilala sa Lord, ang landas na tatahakin mo ay hindi na katulad ng lakad ng mundo. Hindi ka na sasabay sa uso. Yung pattern ng buhay mo, hindi pattern ng mundo. Mahirap yun. Hindi yung ganun kadali, mga kapatid.
Kasi dadami yung basag mo. Dadami. Dadami yung uusid sa'yo. Dadami yung puputya sa'yo. Hindi naman madali yun. Maraming aaway sa'yo, maraming bibigil sa'yo. Mga kapatid, narrow is the way. Difficult is the way. Mga kapatid, that leads to life. Mahirap naman talaga ang buhay, right? Hindi madali. Tama po ba? Mahirap ang buhay, right po? Tama po ba tayo dyan? Okay, bigyan ko kayo ng point. Just to prove my point then. Tingnan niyo po. To study is hard. Madali bang mag-aral? Sino po dito favorite ang math? Algebra. Algebra. To study is hard. Right? Ang hirap mag-aral. Buti kung laging mabait yung teacher mo. Eh kung masungit. To study is hard. Kaya yung iba, ayaw na mag-aral. Yung iba, pabalik-balik. Kahit na sa PMA na lang eh. PMA na lang yan. Sobrang laki ng grades. Hirap na hirap pa ang iba na mag-aral. Yung mga requirements, hindi magawa-gawa. To study is hard. Right? Nandiyan ba tayo? Maraming mong hirap ang isang taong gustong matuto ang isang nag-aaral. But, mga kapatid, being uneducated is hard. Mahirap din yung walang alam. Tama po? Being uneducated, mga kapatid, is hard. Yung walang alam. Hirap dito, nag-uusap sila, hindi ko mag-gets. Wala akong alam. Ang hirap na walang alam. Tama po ba yun? Mga kapatid, choose your heart. Choose your heart. Ano gusto mo? To study o maging isang uneducated? Parehong mahirap yan, mga kapatid sa Panginoon. Working is hard. Mahirap magtrabaho. Gigising ka ng maaga. Minsan, hindi ka na makapag-almusal, makapagluto ng almusal. Sa school ka na sa trabaho ka na mag-almusal o sa daan. Di ba? Working is hard. Bukas na umaga. Ayan naman. Ang hirap na nagtatrabaho. Right? Andiyan po ba tayo mga nagtatrabaho? Andiyan po ba tayo? Madali ba ang magtrabaho? Mahirap, di ba? Ang hirap. Ang hirap magtrabaho. Working is hard, mga kapatid sa Panginoon. Hindi yung ganun kadali. But being unemployed is hard. Yung walang trabaho, mahirap din. Reklamo tayo ng reklamo sa trabaho natin. Ang daming pinagagawa. Ang daming ginagawa. Reklamo tayo ng reklamo. Ang dami natin sinasabing reklamo sa trabaho pinagtatrabahuhan natin. Pero alam nyo ba ang pakiramdam ng walang trabaho? Being unemployed is hard. Ang hirap makahanap ng trabaho. Kailangan pasa natin ng requirement. Hindi ako tinatawag. Ano ba yun? Being unemployed is hard. Right? Well, choose your heart. Choose your heart. Anong gusto niyo dyan? Kaya yung iba, dahil nahirap pa magtrabaho, wala na ng trabaho. Pero mahirap din walang trabaho. Amen! Kasi kung wala kang trabaho, paano ka? Aasa ka na lang. Diba? Amen? Well, choose your heart. Mga kapatid sa Panginoon, righteousness is hard. Mahirap maging matuwid. Mga kapatid, righteousness is hard. Ang hirap yan! Mga kapatid, but wickedness is also hard. Mayroon na maging masama. Di ba? Mayroon ba maglingkod sa Lord? Yes, Pastor. Mahirap maglingkod sa Lord. Mahirap maging tapat sa Lord, mga kapatid. Oh, sige nga!
kung nahihirapan kayo maglingkod sa Lord, sa demonyo ba madali? Madali bang maglingkod sa demonyo? Ang hirap maglingkod sa Lord kasi ganito, ganito. Minsan kailangan to, minsan kailangan gawin to. Okay. Anong gusto mo? Maging wicked? Mahirap din. Mahirap maglingkod sa demonyo, I tell you, mga kapatid. Kaya, pakisabi sa katabi, choose your heart. Choose your heart. Pakisabi sa katabi, choose your heart. Walang madali. Ikaw ang pipili. Choose your heart. Amen? Ano po ba tayo, mga kapatid sa Lord? Narrow gate mindset. Dapat gano'n ang naisip natin. Mahirap talaga na maging matuwid, mga kapatid. Pero kailangan natin piliin yun. And letter D is desire His presence. Desire His presence. Ang sabi ng Psalm 16, verse 11, ang sabi dito, you will show me the path of life. Andun na naman yung path of life. Ang sabi doon, in your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Wow! Hallelujah! In your presence is fullness of joy. There is fullness of joy in God's presence. Amen? Ibig sabihin, i-design mo na manatili sa presensya ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, kung gusto mong maging masaya sa buhay, kung gusto mong maging masaya ka lagi, desire His presence. Desire the presence of the Lord. Yan yung prayer ko eh. Lalo na sa praise and worship team, tuwing ka-practice sila, tuwing mag-lead sila ng worship, isa lang ang desire ng puso ko, Lord, help them, Lord, to learn how to be in your presence. Sana yung lahat ng member ng praise and worship team, naiintindihan nila kung paano manatili sa presensya ng Diyos. Not just singing, not just perfecting the song. Hindi yung, okay itong kanta, maayos yung kanta. Mga kapatid, hindi lang yung ma-perfect yung key, yung mga timbre ng gitara, yung mga pagdugtog. Hindi lang yun! Ma-perfect din kung paano manatili sa presensya ni Lord. Yun ang prayer ko lagi. Sana, Lord, itong praise and worship team, maintindihan nila how to be in the presence of God. You know why? Kasi pagtatayo na sila dito, pagtatayo sila, hindi sila magpe-perform. Hindi sila basta kakanta. They will lead the congregation into the presence of God. Kung sila hindi nakapasok sa presensya ng Diyos, paano tayo papasok sa presensya ng Diyos? That's why, napapansin ninyo, may praise and worship, parang wala lang. Mga kapatid, kasi ang bottom line yan, presence of God. Presence of God. Presence of God. Not just singing, not just protecting the songs, the key, yung masterpiece mo, pag ganyan. Hindi yun. Praise and worship team, huwag nyo nang i-perfect nyo. I-perfect nyo yung manatili kayo sa presensya ng Diyos. Amen po, praise and worship team. Yan ang prayer ko sa inyo. Ma-perfect nyo kung paano manatili sa presensya ng Diyos. Kasi in the presence of God, there is fullness of joy. Hindi ka mababagot, hindi mo kahirapan kahit practice pa lang. Alam mo, nandun yung presensya ng Diyos, hindi mo ka babagutan ng practice, hindi mo mamadali ng practice. Kasi alam mo, presence ng Diyos ang dinidesign mo. Naintindihan? At yan ang prayer ko din sa ating lahat. Na every time na papasok tayo sa church, ang dinidesign natin is the presence of the Lord. Ang hinahanap natin, presensya ng Diyos, hindi yung presensya ng kung sino-sino. Kung ang presensya ng sino-sino ang dinidesign mo, pag nakita mo masaya ka, pag hindi mo nakita, malungkot ka. Desire the presence of God
every time na pupunta tayo sa church. Amen? Nandiyan po ba tayo? Kasi pag narito ang presensya ng Diyos, makatitiyak tayo na tayo lahat ay pagpapalagi. Yung presence ng Lord na yun ay kailangan natin. Huwag yung basta makasimba lang. Huwag yung basta makasimba lang. Lord, papasok ako sa church because I want your presence. Magsisimba ako, Lord, because I desire your presence. Yung presence na yan ni Lord, yan ang nagbibigay sa akin ng lakas kung bakit ako nagpapatuloy sa paglilingkod sa Lord. And lastly, pamuli, choose life, quiet wisdom, narrow gate mindset, desirous presence, and lastly, pamuli, yield. Ano ibig sabihin ito? Mga kapatid, yield, surrender. Surrendering. May I request the person worship team to please come. Surrendering. Surrendering, mga kapatid. Anong ibig sabihin ng yield? Surrendering. Ibig sabihin niya, kung gusto mo talaga, mga kapatid sa Panginoon, hallelujah, na hindi ka isukan ni Lord, yield. Surrender your life to God. Surrender everything in the hands of God. Huwag kang mag-reserve. Isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Amen! At para na isuko mo ang buhay mo sa Lord, kailangan mo itong tatlo, itong apat na araw. Yung apat na araw. Para maisuko mo ang buhay mo sa Lord, kailangan mo itong apat na araw. Ano itong apat na araw? Mga kapatid, number one, remember. 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 Naaalala ba ninyo yung time na kayo po ay nakakilala sa Lord? Yung una niyong makilala si Lord, naalala ba ninyo yung mga una niyong ginagawang paglilingkod sa Diyos? Naalala ba ba ninyo kung gaano niyo kamahal si Lord? Remember! Alalahanin mo yung time na mainit ka pang naglilingkod sa Diyos. Alalahanin mo yung time na parang ayaw mo umalis sa presensya ng remember those times, mga kapatid sa Panginoon, na talagang wala ka ng ibang hinahanap kundi ang manatili sa piling ng Lord, manatili sa kanyang presensya. Let's remember, mga kapatid. And then, the second R is realize. Realize. Kailangan ma-realize natin na hindi na tayo katulad ng dati. Na wala na yung init. Nawala na yung passion. Nawala na yung excitement pagdating kay Lord. Dapat ma-realize mo yun. Hindi ka nakatulad ng dati. Ikaw ay makapunta na lang. Makapag-pray na lang. Makapag-evangelize na lang. Wala na dati. Nare-realize mo ba kung nasa ka na ngayon? Nare-realize mo ba, church? Kung nasa na ang state mo ngayon, paano ang kalagayan meron ka na ngayon? Realize kung nasa ka na ngayon. Realize kung anong klaseng paglilingkod ka na ngayon, katulad ba ng dati? Minsan hindi tayo dumating doon sa punto na yun, na realization. Minsan, akala lang natin, okay lang. Well, now is the time to realize kung nasan ka na, mga kapatid. At pag na-realize mo na kung nasan ka na, ang susunod na gagawin mo is to repent. Magsisi ka. Lord, so, kasi hindi ko na nagagawa yung dati ko ginagawa. Sorry, Lord, kasi dati ang lapit ng presensya mo sa buhay ko, pero may parang laging na tayo mo na. Wala na ako nakikita, kundi puro reklamo, hindi na ako makapagpasalamat. Wala na akong nagawa, kundi pumuna. Hindi na ako makapagpasalamat, Lord, sa lahat. Repent. Repent. Magsisi
Just repent, mga kapatid, and return. Return. After repenting, return to your first love. Bumalik ka sa una mong pag-ibig sa Lord. Balikan mo yung unang panahon na mahal mo si Lord. Return to your first love. Church, mga kapatid sa Panginoon, tandaan ko ninyo. Tandaan natin ito, mga kapatid. We have the power to choose. That's the power of choice. Sana maggamit yan ng tama. Sana maggamit natin ng tama. Ang sabi ni Paul, balikan ko lang sa ulit pagkakataon, yung sabi niya sa Romans 7 verse 24 and 25, tayo natin kayo. What a wretched man I am! Sabi niya, who will rescue me from this body that is subject to death? May pag-asa pa ba? Mamamatay na ako! Napaka-miserable ng buhay ko. May pag-asa pa ba ako? Lord, may pag-asa pa ba ako? Sabi niya sa verse 25, thanks be to God who delivers me through Jesus Christ, our Lord. Si Jesus lang po. Si Jesus lang!